Hi, good day mga katoto. So for today, we'll be drawing inspiration sa San Pedro Apostol ng Baliwag City, Bulacan. So, ang pinaka gusto ko sa karosa na to is yung haba niya. Usually kasi 'di ba, kapag solitaryo, ang nakikita natin square, circle, ganyan. So, ako talaga sobrang na-appreciate ko yung karosa ng solitaryo kapag rectangle. Well, maganda din naman yung square and circle. So pag-uusapan natin yung, for me, yung talagang best size for a solitario for those kinds of karosa. Pero for now, gusto kong ma-appreciate natin yung haba nitong karosa na to. Kasi kung makikita natin, talagang actually pinaka-accent niya talaga is yung pagiging mangingisda ni San Pedro. So kung if I'm wrong, pero alam ko, isa siyang mangingisda kaya nakalagay siya sa, usually, ang makikita nating mga images nila is nakalagay sa bangka. Ang isang ang isang nakita kong comment nung pinost namin tong video na to is yung bakit daw merong Judas Iscariot or Judas Iscariote sa gilid ng karosa. Well, actually nung dati nung nakita ko yung video kasi na-cut siya nung pinost namin. Nung pinanood ko ulit yung video, nakita nga ako dun sa bandang harap ng bangka. Merong ang Judas Iscariote. Pero nung nakita ko yung full video ko hanggang sa likod, nakita ko may Mateo sa likod. So, feeling ko parang ang ginawa nung kamarero, in-engrave niya lahat, or tama ba yung term in-engrave? Ginawa niya is nilagay niya lahat ng names ng mga apostol doon sa karosa. So, to be confirmed pa yan, pero yun yung sa tingin ko ginawa nila. Sa bulaklak naman, mga katoto, kung makikita nyo naman, 'di ba? In place lahat ng bulaklak, tsaka very clean siya sa harap. Talagang ang magfo-focus ka talaga doon sa santo. Very composed yung karosa, kaya ang ganda. Hi, good day mga katoto. So for today, we'll be drawing inspiration dito sa tagpong ito na may titulong Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Taong Pipi at Bingi ng, again, Baliwag City, Bulacan. So, dalawang bagay yung pinaka gusto ko sa tagpong ito, I mean, dun sa literal na sa ayos ng karosang ito. So, unang-una is yung placement ng characters. So, very clear, sa kahit malayo or kahit isang unang tingin mo pa lang sa kanya, malalaman mo na kung ano talaga yung gustong iparating ng tagpo. Kasi kitang-kita sa harap si Jesus saka yung pinapagaling niya na lalaki. So, dun pa lang talaga, it's really a big point kasi naipapakita natin bilang kamarero kasi, di ba, yun ang pinaka-responsibilidad natin, talagang maipahayag natin yung mensahe ng tagpo. Dati talagang we are just focused on sa ganda ng imahen, sa mga vestments ng imahen, sa ayos ng bulaklak. Well, actually it adds kasi talagang mapapatingin yung mga tao or makukuha yung attention ng mga tao pagka ginawa natin yun. Pero it's really more of talagang maipakita at maipahayag natin yung message ng tagpo. Pangalawa is yung very well lighted. Kung mapapansin natin yung ilalim ng karosa o yung details ng karosa talaga, kitang-kita pa rin siya. Kasi yung unang labas namin nito, actually that's one of our biggest problems. Kaya nag-add ako ng mga declip na mga ilaw doon sa karosa namin this year kasi nakita ko medyo, alam mo yun, medyo bungi-bungi yung ilaw. Kapag kasi walang ilaw mga katoto, talagang makikita mo na parang may lacking doon sa karosa kasi yung ibang mga details hindi nakikita, lalo na gabi palagi ang Holy Week processions. Dito, kung makikita natin, lahat nilagyan ng LED light, I think LED light yung nilalagay dyan. Kaya sobrang ganda. Tsaka nakita talaga yung details, hindi nasayang yung details nung karosa. At tsaka talagang plakado rin yung decorations, talagang hindi magulo kung saan papunta, parang pa-garden style. At tsaka yung vestment, I have to say na yung color palette, maganda talaga siya.